Kung akala mo basta 120Hz at malaking screen, automatic sulit na agad yung phone na nasa 5K range. Baka gusto mo munang panoorin to dahil may mga ilang bagay dito sa Redmi A7 Pro na kailangan mong malaman bago gumastos. Unahin natin yung pinakamalakas niyang selling point, which is yung battery. Meron itong 6,000 mAh. Sa normal usage tulad ng social media at casual browsing, kaya nitong tumagal buong araw kahit heavy user ka pa. Kapag light user naman, possible pa umabot ng almost 2 days. Kaya kung isa ka sa mga taong sawa na sa phone na tanghali pa lang lobat na agad, malaking advantage to. Isa pa sa mapapansin mo dito is yung 120Hz refresh rate. Sa murang presyo, hindi talaga common to. Kahit HD+ lang yung resolution niya, mararamdaman mo pa rin yung smoothness habang nag-scroll. Mas fluid tingnan compared sa normal na 60Hz phone. Malaki rin yung display niya at nasa 6.9 inch na. So kung mahilig ka manood ng Netflix, anime o kahit simpleng YouTube videos lang, komportable gamitin dahil malawak yung screen area. Mas okay din to para sa elderly users o sa mga taong mas komportable sa malaking text at icons kasi mas madaling basahin at hindi masyado nakakapagod sa mata dahil nga malaki yung screen. Pagdating naman sa performance, gumagamit ito ng Unisoc T7250 na may around 283K Antutu score sa version 10. Sa madaling salita, sapat siya para sa normal daily apps. Hindi ka naman mahihirapan sa mga social media, Google Apps at light multitasking. Kahit casual gaming, kaya pa rin naman sa lower settings. Pero wag mong expect na pang heavy gaming to kasi hindi naman yun yung focus ng phone. Maganda rin na meron na siyang face recognition, side-mounted fingerprint scanner at 3.5mm audio jack. Mukhang maliit na bagay lang pero importante yan sa budget phones kasi may mga ibang devices hanggang ngayon na wala pang face unlock. Dito at least kompleto na yung basic essentials na kailangan sa pang-araw-araw. Meron din itong expandable storage na up to 2TB via microSD. Practical to lalo na sa may hilig mag-save ng videos o photos. Hindi mo na agad po problemahin yung storage space lalo na kung 64GB variant lang kukunin mo. At isa pa sa magandang bonus dito, Android 16 na agad out of the box. So medyo lamang siya sa ibang murang phones na minsan old Android version pa rin yung gamit. Pero syempre, hindi puro maganda lang. Dito na papasok yung compromise na kailangan mong tanggapin bago bilhin tong phone na to. Una, HD+ lang yung resolution niya. Dahil malaki yung 6.9 inch display tapos 254 ppi lang, hindi siya yung klase ng screen na sobrang sharp tingnan. Kapag sanay ka sa Full HD+ display, mapapansin mo agad na mas soft yung text at videos dito. Hindi naman siya unusable pero obvious na ito yung isa sa tinipid para mapababa yung presyo. Pangalawa, 15 watts charging lang. Medyo downside to lalo na dahil 6,000 mAh yung battery. Meaning mas matagal siya ma-full charge compared sa ibang phones na may faster charging. So kung ayaw mo naghihintay ng matagal pag nagcha-charge, baka medyo mabitin ka dito. Yung camera setup naman, very basic lang din. 13MP. Okay siya sa outdoor at maliwanag na environment para sa casual pictures, documents at social media uploads. Pero huwag kang mag-expect ng sobrang detailed o flagship level quality. Pang everyday documentation lang talaga siya. Isa pa, 4GB RAM lang yung meron dito. Sa ngayon, okay pa naman yan para sa normal usage. Pero kung heavy multitasker ka o maraming apps na naka-open lagi, possible na maramdaman mo yung limit niya habang tumatagal. At syempre, wala pa rin itong NFC. So kung gumagamit ka ng tap to pay features o ibang NFC function, hindi siya para sa'yo. Ngayon, para kanino ba talaga tong Redmi A7 Pro? Bagay na bagay to sa estudyante, casual user, senior user at mga taong gusto lang ng malaking screen at matagal malobat na phone. Good choice din to bilang backup phone o secondary device kasi practical yung battery life niya. Pero kung gusto mo ng mas malakas na performance at mas magandang camera, mas okay na mag-ipon ka around 15K pataas para sa mas capable na device. So sulit ba talaga tong Redmi A7 Pro? Sa early bird price na around 5,134 pesos, honestly mahirap siyang i-ignore lalo na kung battery at malaking display yung priority mo. Hindi siya perfect at obvious yung compromises niya pero at least klaro kung ano yung focus ng phone. Hindi ito performance monster at hindi rin camera phone, more on endurance at daily reliability talaga. Sa madaling salita, kung gusto mo ng murang phone na matagal malobat, smooth gamitin sa social media at okay pang media consumption, sulit tong option na to sa budget segment. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide lalo na kung ayaw mo masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.